Okay, magandang umaga sa ating lahat. Sa Filipino 10, pangalawang marka natin at week 5 natin ngayon sa linggong ito ay ang ating aalamin at tatalakayin ay may kinalaman sa nobela. Okay? So, may paksang nobela at kung makikita niyo dyan sa screen niyo na isa sa tanyag na nobela na ating natalakay noong grade 9 pa tayo, kayo ay grade 9 pa, ay ang isa na sulat ni Jose Rizal ay ang pamagat na, ano ang nobelang iyon? No Limit ang Okay, Noli Me Tangere. Kaya tandaan natin yun. Isa ay yung tampok na nobela ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, isa rin dyan sa tanyag na nobela, kita nyo sa screen, ay sa mga kuko ng liwanag. So, sana ay mabasa nyo rin yan. Okay? So, simulan natin ang ating talakayan ngayon sa pamamagitan ng ating panalangin. So, inatasan ko si Mary Margaret para sa ating pambungad na panalangin. Margaret? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Thank you kay naka-online class me and stable ra among connection, and I hope nga makasabot mi sa among lesson run and maka-answer mi sa mga lansiran. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Mary Margaret. So, ang hindi nakapasok ngayon ay si Baring lang ang hindi nakapasok. Okay, si Sofia din. Siguro i-check pa ang mga connection. So, nandito sa ating klase ngayon si Chani, nandyan din si Tan, nandyan din si Christine. Nakapapasok lang. Nandyan rin si Gore at saka si Margaret Melon. So, masayang pagbati sa umagang ito sa inyong lahat. So, maging paalala, kahit na alam ko hindi lahat ng connection ay maganda, so okay lang. Nauunawaan ko naman. Sa linggong ito, class, narito ang layunin na dapat niyong aalamin sa linggong ito. So, may kinalaman sa nobela ang ating tatalakayin. So, masusuri ninyo ang kahalagahan ng isang nobela, isang akdang nobela ayon sa mga uri ng teoryang pampanitikan ng ating aalamin. Kayo rin ay magkakaroon ng pagsusuri sa isang mga akda na alamin nyo kung ano yung bisa nito, ang nilalaman sa pamamagitan ng suring basa. So, babasahin nyo pagkatapos ay susuriin naman. Meron din kayong pagbibigay ng mga kahulugan ayon sa mga mahihirap na mga salita. So, maaring gagamitan natin ng mga pagbibigay kahulugan. Okay, paano yan? Ay alamin natin mamaya lang. So, kung mababalikan natin yan, ang ating talakayan noong nakaraang pagkikita natin, class, ay natalakay natin ang isa sa akdang may pamagat na ang aginaldo ng mga mago. Iyon ay isang akdang tinatawag nating maikling kwento or short story. Diba na natalakay natin ang kahalagahan ng mga katangian ng mga nasa nanirirahan sa Jerusalem. Okay? Sila yung mga taong marunong magbigay, mga taong nagbibigay ng hindi kailangan ng kapalit, hindi agad naghahangad ng kapalit, datapwat nagkakaroon sila ng sariling pagbibigay importansya sa mga taong kanilang binibigyan. Okay? So mayroong magandang aral ang napulot natin mula sa ating tinalakay na maikling kwentong ang aginaldo ng mga mago na halang mula sa Biblia. Okay? Na Ebanghelyo ni Mateo 2:1-12. Okay? So, lubos nyo ba ang naunawaan at mabisang naintindihan ang aral mula sa ating tinalakay na maikling kwento, class? Yes, ma'am. Okay, magaling at mahusay. Maraming salamat. So ngayon, alamin na natin yung nobela. So babalikan lang natin, class, quick review lang yung kahulugan ng nobela at kung of course
mga maikling mga bahagi lang naman yung mga nobela. Ang alamin kasi natin, di ba, grade 10 na tayo, yung mga pagsusuring basa na. Dahil higher na tayo, hindi na tayo babalik sa basic na, okay, definition, bahagi, then aral. Hindi lang ganyan. So ngayon, susuriin talaga natin yung babasahin. So magkakaroon tayo ng medyo marami-raming babasahin ngayong linggong ito, ngunit alamin yung bisa nito bilang kayo na mga mambabasa. Okay, babasahin nyo kasi. So ang nobela bilang isang akda, ito ay napakahaba. Alam naman natin kung totoong yung buong nobela ang babasahin natin. Hindi ito mababasa ng isang upuan lang. Okay, pasensya na sa mga sound effects ko, class. Okay. So, itong nobela ay talagang mahaba at nagkakailangan tayo ng mahabang panahon sa pagbabasa. Okay? So, talagang pinagtutuunan natin ito ng oras. Binibigyan natin ng medyo malaki-laking oras. At, of course, nahahati talaga naman ito sa maraming kabanata. Okay? Binubuo natin ng mga kabanata at maraming mga tauhan dito. Maraming mga tagpuan. Okay? Maraming mga tauhang hindi natin inaakala na nagbabago ang kanilang katangian, maaaring mula sa masama naging mabuti or hindi kaya ay mula sa mabuti naging masama. So yan ang katangian ng mga ilan sa mga nobela, mga tauhan. Of course, nandyan din ang maraming mga pangyayari. Hindi natin inasahan na paikot-ikot yung mga pangyayari sa nobela. Okay? So narito lang ang ating babalikan natin ng mga mahalagang elemento ng nobela, class. Okay? Hindi ito, lahat ng ito ay nakapaloob talaga sa nobela. So merong siyam, ha? Tandaan natin may siyam na bahagi o mga elemento ng nobela. Nandyan ang tagpuan. Okay, maraming tagpuan, ha? Maraming tagpuan. Meron ding tauhan, of course. Ano ba naman yung nobelang walang tauhan? So nagsasalaysay ka ba or ng ano ba to? Or balita ba to? So hindi maganda, wala talagang saysay isang nobelang walang tauhan. Kahit na anong akda, siguro kailangan may tauhan tayo. Pangatlo, meron tayong banghay. Yung pagkakasunod-sunod ha, banghay. Of course, paano niyan ang mga pangyayari? Okay, hindi tulad ng maikling di ba sasabihin na yun sa isang maikling kwento. Nung unang panahon, di ba? Ganyan-ganyan din yung mga kwento. Pero dito sa nobela, pabago-bago. Pabago ba? Maaring nagsisimula siya sa wakas. Maaring nagsisimula naman siya sa gitna. Okay, depende yan sa may akda ng ating nobelang babasahin. Meron naman tayong pananaw, class. Dito yung pananaw yung ginagamit ng akda kung paano ay ano ba siya? Yung tauhan na ginamit. Pangalawa, panguna, or pangatlo. Okay, depende sa kanyang pagkakasulat. Okay? Depende. Kung halimbawa, yung una, kapag kasali ang may akda sa kwento, so kung kasali siya, so una siya na pananaw. So first, ano talaga siya? Talagang, halimbawa, kanyang kwento yung nobela. So first na yan, kasali siya sa kwento. Pangalawa, nang kapag yung nakikipag-usap lang siya sa kanyang akda, parang nagsasalita lang siya sa nobela, yung may akda. Ha? Nagsasalita tayo in terms of pagkakasulat ng may akda sa nobela. Then, mayroong pangatlo, kung batay lang sa kanyang obserbasyon, ang kanyang isinusulat na kaugnay. Halimbawa, mga pangyayari sa lipunan, ginawa niya ng nobela. Okay? Batay lang yan sa kanyang obserbasyon. Nakikita, hindi kanya naunawaan. I mean, hindi niya yan nararanasan. Obserbasyon lang yan. Okay? Panglima, meron na tayong tema. Of course, tema, class, dito yung, horror. Ano ba yan? Love story. Or ano yan? About ba sa mga problema sa lipunan? Okay. Depende sa gusto mo. Then, meron din tayong damdamin. Okay. Nakikita natin dito sa damdamin kung maaring malungkot, maaring masaya, maaring kagimbal-gimbal yung mga sumusunod na mga pangyayari. Parang gusto na nating alamin yung nangyari sa mga katauhan. Okay. Mayroon din tayong pangpito, pamamaraan. So dito naman yung paraan kung paano isinulat ng may akda.
So maaring gumamit siya ng mga Taglish, mayroon tayong paraan ng pagkakasulat, maaring depende. Okay, depende na yan sa may akda. Kung gusto nyong baliktad ba, mayroong mga sinisinsert tayong mga ibang mga terminolohiya. Nakadepende sa paksa natin din. Of course, meron din pananalita. So, dialogong ginagamit sa nobela. Paano tayo ay nagkakaroon ng mga, di ba, dialogue? So, halimbawa, nag-uusap yung tao. So, paano yan sinulat ng may akda? Maaari bang sasabihin dito, okay, si Kulas, si Maria, mayroon ng kanyang sasabihin, or gamitan natin ng panipi. Okay, depende yan sa may akda. Then, meron din tayong simbolismo. So, mahalagang magkakaroon yung simbolismo dahil dito mapapakita yung mga kahulugan, kahit na hindi sa lantarang naipakita ang mga kahulugan ito, maaari namang manuwaan. Okay? Tulad ng mga sikat na mga nobela class na hindi lantarang ipinakita yung mga kahalagahan ng mga simbolong ito. Pero ito nagbibigay kulay sa akda. Okay, naunawaan ba ang mga elemento ng nobela? Malinaw ba? Yes, ma'am. Okay. So ngayon, layunin ng nobela class ang gisingin tayo sa ating diwa at damdamin. Hindi lang kasi nagbabasa tayo, okay, may aral na, yun na yun. Hindi lang na nagpapakita ito ng talino din sa atin, nagbibigay ng pukaw na, ang ganda pala yung mga, hindi natin mga inaasahang mga pangyayari. At of course, nagbibigay ng aral. Nandiyan na yan. At nagkakaroon tayo ng pag-unlad sa buhay at lipunan. Kahit na, depende sa ating nababasang mga nobela, diba? Depende kasi sa gusto nating basahin at babasahin or merong ibang mga electronic na nobela tulad ng mga manga, yung mga sa Wattpad, halimbawa, mga nobelang ganyan, pwede depende yan sa atin. At napupukaw tayo sa mga kaalaman. Kaya pala ganun ang kultura doon sa ibang bansa. Kaya pala ang China, ang Korea, kanyan ang kanilang kultura. Nabubuksan na ang ating kaalaman sa kanilang dahil sa binabasa natin. Okay? So, talagang makulay naman ang nobela. Mayaman talaga sa mga hindi natin inaasahang mga pangyayari, mga kultura, at iba pang nakapaloob dyan sa isang nobela. So, maganda talagang mabasa ng nobela class. Kahit na nakaka-board minsan, kapag minsan depende sa binabasa natin, parang nababagot na tayo. Ano ba to? Minsan ganyan, di ba? Meron tayong, napapangitan tayo sa kalagitnaan minsan. Okay? Parang unsa man ni, oy, di na nakutiwason ni. Okay, di ba? Napapaisip tayo kung pagpatuloy ba? Kasi, parang, halimbawa, yung mga paghihirap na nagawa sa mga tauhan, like bida, parang ayaw nating matapos na talagang naghihirap lang talaga yung ending or sad ending, di ba? Kadalasan yung iba, ginagawang sad ending. So, nakakainis, minsan, ayaw natin tapusin. So, isa yung factor. Okay, pero pagkos ay maganda namang maunawaan natin na ganyan pala. Siguro, meron siyang, yung may akda talaga is may plano siya. Bakit ganun ang kanyang ginawa? Ha? Siguro tayo ay naghanap lang tayo ng ending or magandang pero at tayo rin, susuriin natin. Siguro, mayroon bigger meaning or dapat inaisipahayag yung may akda kung kaya ganun. Okay, so yan. So, nobela class, maraming mga pangyayari, pa. So, nagbibigay kulay yan talaga sa ating binabasa. Okay. So, narito rin ang ilang mga katangiang taglay ng isang nobela. So, malinaw at maayos ang pagkakasulat ng mga tagpo at kaisipan. At kung tayo ay magsusulat ng isang nobela, pwede tayo sumulat, class. Kahit nasa internet ba yan, ilalagay natin, or gawa tayo ng libro, or kaya magsusulat lang tayo. Okay? Depende sa ating kagustuhan. Sasalang-alang din natin sa kailangang kaasalan. So, wag naman tayo maggumawa ng nobela na yung ini-encourage natin yung mga kabataan na gumawa ng masama.
Of course, yung mga mabuting nobela naman, yung talagang may inspiration ka. Bakit mo naisulat ito? Ba? Maganda talagang magbigay tayo ng nobela na parang makapaghatid naman ito ng mabuting aral or makapukaw sa kalang damdamin na hindi para tayo gagawa ng masama. Okay, ganyan. At of course, ganyan, bigyan natin ng kawili-wiling mga pangyayari at nagbibigay ito ng magandang damdamin naman. Pupawin natin ang damdamin. So, yan. 'Di ba? Di kasunod din punong-puna tayo sa lahat na larangan ng buhay at sa mga aspekto ng lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon. Okay, wag lang tayong one-sided lang class. So, kung pagsusulat tayo, hindi lang kaya siguro focus lang tayo sa religion, focus lang tayo sa gobyerno, ha? Kailangan natin isalang-alang din ang aspekto ng ating lipunan na ating ginagalawan. Like, kung sino ang audience natin, kung sinong babasa nito. So, salang-alang natin na huwag nating siraan ang kanilang paniniwala, ganyan. At pang-lima, meron tayo rin malikhain at dapat maging maguni-guning paglalahad. Okay, huwag nang nating dahil formal tayo magsulat, okay, parang seryoso na tayo sa ating ginawa, bigyan naman natin ng malikhaing pag-estilo ng ating pagkakasulat ng isang nobela. At huwag kalimutan, nag-iwan tayo ng kakintalan o yung aral na parang talagang yung tauhang ito ay hindi ko malilimutan dahil sa kanyang mensahe. Okay? So yan. Ang ilan sa mga dapat taglayin. Okay? So, isa sa anyong babasahin class sa linggong ito ay ang nobelang Ang Matanda at ang Dagat. So, merong buod sa soft copy na ibibigay ko at saka sa Edmodo. Soft copy lang, nobelang, buod lang ito class so para hindi kayo abutin ng 5 taon ng pagbabasa. So, mabuod lang ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat. So, alamin nyo class, ang pananaw dahil ang teoryang may nakapaloob sa Ang Matanda at ang Dagat ay nasa teoryang realismo, reality, okay, realidad. Okay? Matapat na pagsasalamin ng realidad ang ginawa ng panitikang babasahin nyo upang mas mapaunlad ang ating lipunan. Nakatuon ito sa nilalaman ng teksto at matapat na nitong paggagad sa lipunan. So, realidad ng tao ang mga nilalaman ng nobelang Ang Matanda at ang Dagat. So, inilarawan din sa nobelang ito ang karanasan ng lipunan na parang sa tunay na buhay na rin. Dahil realismo na uri ito ng teorya na isang akda. Ninais na ilarawan ang ugali at gawi ng tao at ng kanyang kapaligiran na pareho ng kanilang anyo sa buhay. So, realidad ng buhay ng may akda ng kanyang lipunan ang inaisulat ng akdang ito. At naniniwala ang may akda na hindi dapat pigilin ang katotohanan na mas dapat bigyang pansin ang tauhan, hindi ang banghay. So, alamin natin yan kung ano ang nilalaman. So, kaya ang inyong task ngayong linggong ito, class. Ito ang pamagat ay Ang Matanda at ang Dagat. Okay? So, mayroong pagpapahalaga, class, ayon sa babasahin ninyong nobela. So, ang layunin ng may akda ay dapat sa lahat ng pagkakataon o bawat hamon ng buhay ay huwag tayong sumuko kahit anong mangyayari. Okay? Overview ni siya bilang pagpapahalaga sa basahin yung nobela. Huwag kayong sumuko. Tayong sumuko kahit anong mangyari. Kahit halos lahat ng tao sa paligid natin ay tinatalikuran na tayo, iniwan na tayo, sinaktan tayo, parang wala nang naiwan. Sabi na natin yan, parang wala na naniwala sa atin. Ganun. Sa buhay natin kapag tinalikuran na tayo ng mundo, may isang tao na nandyan para sa'yo at hindi ka iiwan. Tandaan natin yan. Mas nalalaman natin ang tunay na kahulugan ng buhay kapag nasa bingit na tayo ng kamatayan. Ang bida sa nobela na si Santiago ay isang matandang mangingisda. Tandaan, sa nobelang inyong babasahin. Pinatay niya ang mabangis na pating upang maprotektahan ang kanyang sarili. Okay, so alamin ang ilang mga mahalagang pangyayari, class.
Okay, so yun ang overview ng nobela. Nobelang Ang Matanda at ang Dagat. So parang alam nyo na yung mga nilalaman, di ba? So mas babasahin nyo pa ang nobelang ito. Okay, katanungan sa nobelang babasahin nyo, Ang Matanda at ang Dagat. None, ma'am. Okay, magaling. So, isasingit natin dito kasi class ang gramatika at retorika. Okay? So, grammar. Bakit ang grammar? Kasi kailangan yung pagsusulat. Sa pagbabasa rin natin, makikita natin yung tamang pagkakaayos ng mga salita, pagkakaayos ng mga barirala, yung mga grammar nila, tama ba yung paggamit ng mga mga at, o, in, ngunit, ngayon, mga ganyang mga salita. Okay, ngayon, paggamit naman ng pahayag na pagsang-ayon o pagtuto sa pagbibigay ng puna sa panunuring pampanitikan. So, naka-focus sa gramatika tayo at retorika sa pagsang-ayon o pagtutol. Okay? Diba? So, narito class, sa inyong screen, makikita nyo, ito yung mga nagpapakita ng pagsang-ayon o pagtutol. Okay, tulad ng totoo, tama, magaling, or mahusay, di ba ganyan? Talaga, tama ka, sinabi mo. Then, pero kayo naman ay salungat or tumutol naman kayo, sasabihin nyo, pero, subalit, ngunit, at pwede ring ayoko, ganun, di ba? So, nandyan ang ilan sa mga dapat gamitin. So, kung gamit ay nasadyang totoo, merong dapat ginagamitan din yan ng pero, ngunit. Ha? So, kung tama ka, totoo ang sinabi mo, gumagamit naman tayo ng sa salungat na pero, ngunit, subalit. Okay ha? Meron siyang naugnay siya sa sang-ayon at salungat. So, pagsalungat na ni. Ito, narito, yung mga bahaging ito. Pero ito, nasa pagsang-ayon. Magsalungat yung iba, pagsang-ayon. So, yan, tamang paggamit ng pagsang-ayon at pagsalungat. Ito ay pagsalungat. Ito naman, pagsang-ayon. Okay? Naunawaan the class? Yes, ma'am. Okay. So, yan ha, pag-aralan ninyo. So, gawain 1 class sa inyong activities. Gawain 1. Kayo ay mayroong mga pahayag o pangungusap na ibibigay bilang 1 to 10. At aalamin nyo yan kung ito ba ay gumagamit ng pagsang-ayon o pagtutol. Okay? Alamin nyo lang, pagsang-ayon ba to or pagtutol? Okay? Ayon sa ginamit sa pangungusap. Ngayon, class, ito yung medyo mahirap sa ating talakayan ngayon, class. Talaga medyo mahirap, maduduguan tayo ng isang otok brain talaga. So, nandito na tayo sa panunuri at suring basa. Okay? So, panunuri o suring basa, class, ito yung mga susuriin yung mga natin pala. Susuriin nating mga akda. Ha? Dahil hindi lang natin babasahin siya, okay, maganda, rate 1 to 10, 8 or 9. Hindi lang ganyan. So, alamin kasi natin yung mga estilo ng pagkakasulat at iba pang mga bahagi. Okay, di ba? Kadalasan ba tayo ay naka-experience na mag-order online? Sino na naka-experience na mag-order online tulad ng Shopee, tulad ng Lazada, iba pang mga online, Sino ka-experience? Wala? Wala. Okay, pero kayo, kung bibili kayo, class, di ba? Ano isalang-alang natin kung may mga online, mga naka-online, baligya? Okay, diretso na ba tayo mupalit? Dili. Kailangan mag-research. Lantaw sa review sa kuan, ma'am. Then unsay price. Sa product tayo makapag-negotiate. Negotiate, yes. Correct, di ba? Of course, di ba, una na tong buhaton is lantaw sa tas price or lantaw sa item. Ganan ba tani? Or
nabatay goal aning palito ni siya. Sa dabanin, sa may purpose ani. Diba, example, palita og kuan, cellphone, kunuhay online. So, may yung good ka. Alam lang, guba naman nagod akong cellphone. Palit tagay kong bago. Okay, ang tawag ko na akong presyo, no? Pila ka ng presyo? Kuan man, 3,000 man. Ako kwarta, kuan, paman 228. Diyan tawon sa nato, di ba? So, ito na. Pagka next day, hala, ni sale siya, na ay sale, na ay voucher pa jud. Kaya mo, ano na lang siya, 2,500. No, na. Then, suddenly, kung sa nato ang isa lang alang pag-move, but dito sa tagpalit ato, kay ni sale man siya, or ni kuan, sa pa natong buhaton. As you said ganina, unsa ganito itong buhaton? Ilan tawag mga reviews. Okay. Research. Research pa ka, di ba? Mo review sa ka. Like, unsa may mga example sa mga review, kung mga example, cellphone. Sa kuan. 5-star. Sa the graphics. Graphics, Specs. yes. Unsa pa? Specs, yes. RAM. Unsa pa? RAM, correct. Unsa pa? Unsa pa Storage. ito lang tawon sa review? Sound. Camera. Pang camera. Pwede. Unsa pa? Unsa pa? Kay example ha, shop man na siya. Like, naman ay, is it ang tawo or shop ang imuhang gilantaw? So, unsa pa? Nga ni class, especially kaning mag-ingon naman tang nata sa online buwan na jud ron in terms of shopping. So, we make sure nga ni, kamo like example cellphone, basahon ninyo ang review, ha? Dili lang basahon ang specs. You should also read the comments of the people na nipalit, ha? Kay mingon dito ng review sa example nakapalit na siya ng uban na butang man na dira like mohatag jud nag-review ang mga nakapalit na ay rating pod. Mingon dito na naka-review ay fake man na siya. Wala man na mingon na itong 16 gig kuno hiyahang kuan ang storage niya but it was just a 4 gig. Fake man gud ng iyahang kuan mingon dito din ang iyang front cam pagod ingon din na sa iyahang specs according sa ilahang rag promo kanang ilahang ipakita dira sa baligya is like ano daw 32 or 64 MP megapixel but it's just a 5 MP DI oh di ba so nakahatag og factor din example ingon na fake ni siya na shop kay ilahang gihatag is casing ra di ay. Wala or damage ang ilahang item. Okay, can you trust dira the shop kung ana ang mga review? Order baka dayon, palit baka dayon. Yes, Shani? Okay, dias dili gud ta mo pasagad kay sayang ba atong kwarta? Then we are waiting for ma-expect na tadayon, di ba? Ma-expect na to see is to believe, di ba? Pag abot na to, ay, nga nila dahil ni. Ma-expect ka like, example, like ako sulay kong order o kuan, something, kuan to siya, item. Ga-expect ko og dako kaayo ba? Taas ko no, high kaayo or daghan siya, like mo, I expect ko og 500 ml na something. But akong gi-expect na dahil ito is 100 na di ay niabot. So, ganun. Ganun ang expectation versus reality. Mo dahil less price, mo dahil na siya. So, yan. Kailangan natin basahin ang reviews ng ibang tao or suriin natin. Okay? So, mahalaga talaga class kahit araw-araw tayo naman ay nagkakaroon ng pagsusuri. Di ba? Palitag asin. Diretso din palitag asin. What if yung asin is daot na siya or kanang dugay na kaayo. So, kailangan natin suriin yan. Okay? Palita og mga chichirya kunuhay o dulce sa tindahan niya. Expired na di ay ito. No? So, kailangan natin ang pagsusuri. So, ang panunuri class ay isang uri ng pagtalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. So, hindi lamang ito nagsusuri o nagbibigay kahulugan, kundi ito ay paraan ng pagsusuri sa kabuuan, ha? Sa kabuuan ng tao, ng kanyang anyo, ugali, kilos, at iba pang dapat niyong malaman. Maaring ang lipunan din na kinabibilangan ng, halimbawa, kung akda na tayo, ha? Babalik tayo sa ating may akda na nobela. So, ganyan.
So, ang suring basa class ay isang anyo ng pagsusuri or review na sinabi ko na kanina ng kahit na anumang akda. It's either nobela, may kwento, tula, sanaysay, kahit na mga movie, ay maaari tayo magkaroon ng suring basa. Diba? Sa movie, bago tayo naman ay manood agad ng mga movie, ay bati mani kay noon. Ayun ang comments, rate ra og 1. From 1 to 5, 1 ay rate kay kuno, bati ang ending, or bati ang mga characters, bati ang effects, ganyan-ganyan. So, kailangan ng pagsusuri. And of course, dito sa pagsusuri or review, nalalaman natin ang mga kahalagahan, ang mga nilalaman, pagkakasulat ng mga author, o pagkagawa nito ng akda, at magagamit din natin na may tayong ideya kung tayo man ay magsusulat sa susunod. Okay? So, narito ang mga bahagi ng isang pagsusuri. Halimbawa, ang ating susuriin ay isang nobela class. Dahil isang nobela ang inyong susuriin, halimbawa. Pero meron akong mga akda class kahit na hindi nobela ang inyong alamin. So, ganito. Una, alamin nyo ang pamagat. Okay, pamagat. Ano man ang pamagat? Title. Okay. Title, diba? Then, of course, sinong may akda? Okay, gusto mo lang sa may akda? Author. Yes, author. So, sunod, genre na ni. Ano man ang genre? Katong type na novel, ma'am. Okay, like the tema, ha? That's the tema. Horror ba na? Love story, ana. Then, meron din tayong buod. Okay, buod class ay may kinalaman sa, ano na? Type na Kung unsay kuan summary sa story. Yes, labaging untang synopsis ba, mga kuan ba, features ani niya, kumudi oral overview, it's summary in short, ha, di ba? Summary. For 3 to 5 sentences lang makagawa naman ta og summary, di ba? Sa atong gibasa, sa ato ang nakita or like movie, di ba? Makakatag na taana, right? So, ganyan. Okay, so paksa naman, okay, sabi ko na paksa. Ang paksa ay may pang pamilya, pang ano ba yan? Ang paksa ay tungkol sa, ano yung paksa? Ha, pinaka-focus niya. Then, meron ding bisa sa isip, sa damdamin. So, bisa, di ba, natalakay natin sa kahapong klase natin sa ESP na sa isip. Ano yung sa isip lang? Bisa sa isip. Class. Yung bisa talaga sa isip. Anong ibig sabihin yan? Effective sa story, ma'am, kung ang unsay effect niya nimo. Okay, yes. Bisa sa effect sa imo in mental. Like, okay, nangyayari talaga yan sa ating buhay. Na tama yung ginawa niya. Okay? Kung sa damdamin naman tayo, class, dito yung emosyon na gumagamit, the kilos loob, in short, the kilos loob ng ating bisa na ating binasa. So, makikita natin na, mapagmahal pala siyang anak sa kanyang magulang. Isa pala siya kahit na matiyaga pala niyang hinarap ang mga pagsubok sa buhay o ganyan. So, nandyan ang emosyon sa bisa. Talagang makukuha tayo na naaawa ba tayo o natatakot tayo. Okay, sa isip naman, tama yung ikinilos, mabuti siyang tao, hindi siya pabaya, ginawa niyo ang dapat, hindi depektibo ang kanyang pag-iisip. So, yan ang kahalagahan ng bisa. So, nandyan sa mensahe naman yung course aral. The aral na napulot mo. Na talagang makikita mo na, kailangan pala tayong huwag sumuko. Kailangan nating bahalagahan ating pamilya. Okay? At pinakahuling bahagi dito rin, class, ay yung anong teorya ang ginamit. Theory. So, siguro ay realismo ba yan? Or naturalismo? Yan ang ating tatalakayin ngayon, class. So, handa naman tayo sa teorya? Mga teorya? Yes, ma'am. Okay, so, dyan. So, mga teoryang pampanitikan na tayo, class. Ito yung tampok na talaga makikita natin, gayon pala ang kwento.
Tungkol ba yan sa realismo? Pa. So, merong mga 13, 13 mahalagang teoryang pampanitikan. Okay, nagsusulat ba kayo, class? Or nag-note-taking? Okay, okay lang, merong soft copy naman ako ibibigay. Ay, naibigay ko na pala last time. Ibibigay ko ulit na lang. Okay. So, mga teoryang pampanitikan. Okay? So, teorya. So, dito sa teoryang pampanitikan lang, ibibigay lang natin yung kahulugan. Ito yung sistematikong pag-aaral. At ito yung paraan ng pag-aaral sa panitikan. Okay? In terms of pag-aaral sa mga akda. Ha? Kaming mga Filipino teacher, inaaral din namin yung binabasa namin. Hindi lang kami Filipino teacher na nagtuturo lang ng ano yung mga tamang gamit ng po at opo, ano yung mga tamang gamit ng mga salita. Dito kasi sa Filipino subject, inaalam din natin yung kahalagahan ng mga binabasa natin. Kahit sa mga social media class, kahit mga ikling kwento. So, masasabi natin na-apply din natin yung mga lesson natin sa Filipino dahil makikita natin ang katotohanan at kagandahan ng mga binabasa natin ayon sa uri ng teorya or dito sa pampanitikan. Okay? So, dito sa teoryang pampanitikan, nakikita natin ang pagtanggap sa katotohanan. Okay? Hindi lang natin tinitingnan yung mga aral, nandyan din yung katotohanan sa mga pangyayari sa lipunan o sa kwento na binabasa natin. Ganyan pala kahirap na dinanas ng mga tao noon. Kaya pala ganyan ang kultura ng mga tao dyan sa China, sa Africa, base sa ating binabasa. So sa teoryang pampanitikan, nakatutulong ito upang maging mabisa ang pagsusuri sa ating binasa at mas maging malawak pa ang ating pag-unawa sa akdang iyong binasa hinggil sa lipunan, moralidad, kahirapan, katiwalian, gobyerno at iba pa. Okay, class? Bilang mga mag-aaral sa kasalukuyan kayo ang mga kasunod na mga sunod na henerasyon, talagang dapat tayong magbasa. Okay? Kahit nasa ano man, like social media or e-books, kailangan natin yung pagbabasa. Pahalagahan natin ang pagbabasa dahil dito nagbibigay mulat tayo sa pangyayari sa lipunan. Okay? Maraming isyong panlipunan nating natalakay. So, mga paksa ninyo, di ba, sa inyong araling panlipunan, di ba? Ano yung mga paksa na tinalakay niyo sa araling panlipunan na may kinalaman sa mga isyu? Sa kasalukuyan, sa inyong lesson dun sa araling panlipunan. Okay, magbigay kayo ng mga problema, mga issue. Globalisasyon. Katiwalian sa gobyerno. Okay, katiwalian sa gobyerno. Ano pa? Yung globalisasyon. Tama. Malaking factor yung globalisasyon class sa ating hanap buhay, di ba? Nagkakaroon na tayo ng kompetisyon nga, 'di ba, sa ating sistema, sa ating lipunan. Okay? So, kayo ba nararanasan niyo ba ang globalisasyon ngayon? Kasalukuyan. Yes, ma'am. Okay, yes, tama. Kasi nandito na tayo sa bagong panahon. Hindi na tayo sa panahon ng gulo na kailangan yung mga missiles, mga bomba-bomba. Iba na ang kompetisyon ngayon, di ba? So, makapagbibigay ba kayo ng mga paano ang globalisasyon ay talagang talamak ngayon sa ating lipunan? Okay, worldwide. Paano yan? Okay, application lang kasi mahalaga ito dahil sa mga isyong panlipunan natin. Paano yung konsepto ng ng globalisasyon class ayon sa inyong natalakay sa inyong guro na ESP, RPAN? Ano yung konsepto nga ng globalisasyon? Class? Tatandaan nyo pa ba yung globalisasyon na inyong natalakay sa araling panlipunan? So, di ba second quarter, lahat ng tinalakay nyo is may kinalaman sa globalisasyon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. So, ano yung sa kasalukuyan na inyong na kapag bigay kayo ng konsepto ng globalisasyon class, nasasabi natin
dito talaga ay nangyayari. Okay, ano? Class, globalisasyon. Ano pa? Ano? Magbigay kayo, tag-isa lang. K-pop. K-pop, yes. Tama, K-pop. Wala yan noon, di ba? Hindi yan nangyayari ang globalisasyon noon. Yung K-pop na yan. K-pop na yan. So, ano pa? Anime. Anime, Sa yes, mga magaling. technology, ma'am. Technology. Yes, tama. Ano pa? Saan eh? Ano pa? Ano pa? COVID. 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 Ano eh? Bed. Yes, kahit na yung ano, 'di ba? Alam naman natin na dahil nga sa sistema dahil ng COVID-19 class, ha, 'di ba? COVID-19. Hindi na ganong, wala na tayong ganong face to face. Tulad ng ating pag-aaral, epekto 'yan ng ating COVID-19. Nagkakaroon tayo ng globalisasyon sa pamamagitan ng internet. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng paggamit ng teknolohiya bilang medium sa ating pag-aaral na dapat noon wala man to. Wala to. Except sa ibang bansa. Pero tayo ay meron na. Na-adapt natin kasi kailangan. Okay? So class, 'di ba, globalisasyon kung ating makikita ang kabuuan nito at nagsimula ito, 'di ba, mga ito na 20th century. Okay? Tayo na in the 2000 nagsisimula ito na. Paano ba ang globalisasyon? Nagkaroon na tayo ng travel. Nagkaroon tayo ng electronic na Gmail. Instead of mag-mailing tayo ng ngayon, through mail na lang. Electronic, just seconds. Yan ay globalisasyon, class. At kahit na anuhin man natin, hindi natin mawawala na ito na yun. Yun yung bago. Okay? Globalization is globe. Lahat. Tayo ay gumagamit. Okay? So, bilang mga mag-aaral kayo, umusbong na tayo sa bagong panahon ng globalisasyon. Patuloy pa tong magbabago. Ha? So, yan ang mga issue na dapat ating malaman dahil hindi lang mabuti ang naidudulot ng ito. Marami ding, sa maraming mga issue may kinalaman sa globalisasyon. Di ba? So, tulad ng, di ba, kung social media, anong mga epekto niyan? Kung social media, ano yung mga kadalasang Cyberbullying. yes, cyberbullying, Cyberbullying, cybercrime, mga sa ba? Mga threats, ma'am, sa Yes, mga threats. social media. Yes, tama. At nagkakaroon din tayo ng, kahit na maganda yung paggamit niya, nagkakaroon din tayo ng pagbabago, di ba? Nag-upgrade na nga yung iba. Instead sa una, kipad-kipad niyo yung touchscreen na. Yung iba nga, yung sa earphone na, dati, or kaning mga earphones, dapat, dati, napay-wire, karon wireless na. Di ba? So, yan. At, naka-apekto yun sa atin. Okay? So, lahat ng mga pagbabago ay nandyan sa globalisasyon in terms of mga pangyayari sa ating kapaligiran. Ha? So, wag ilimit natin, ha? Kayo ba'y nagaguluhan sa globalisasyon or naunawaan nyo ba yung perspektibo ng ating globalisasyon ngayon in your lesson? Okay na, ma'am. Okay ra. Sige ha. Ako lang expect ko na. Okay? So, yan. So, narito yung mga uri ng teoryang pampanitikan, class. So, moralistiko class na uri, kung ito ay tumatalakay sa pagpapahalagang ginamit, moralistiko from the word moral. Moral. Diba? Sa kahapon, tinalakay din is moral, the moral act of man. Morality. So, moralistiko is dito yung moralidad ng tao, kung paano niya ginamit ang kanyang isip at kilos loob. Ito ba ay mabuting ginawa niya ang moralidad niya, ang kanyang kilos, or hindi? So, nandyan ang moralistikong uri. Meron namang sociological. So, kadalasan sa sociological na sinabi ko na ito yung mga kalagayang panlipunan. Okay, take note. Kalagayang panlipunan. So, tulad ng globalisasyon,
dito ay maipakita ang pangyayari sa lipunan kung paano ang ginamit ng teknolohiya, paano ang mga tao sa lipunan at ang pakikibaka ng mga mamamayan sa hirap ng like halimbawa, yung mga tao na mahihirap, paano nila ay hinarap yon. Okay. Pangatlo, meron tayong psychological or in English, psychological. Okay, psychology. Nga, siya ng word. So, dito naman, makikita ang takbo ng may isip na may akda. So, nandyan ang antas ng buhay, paninindigan, paniniwalaan, pinapahalagahan, at kung paano ang kaisipan. Ha? Take note, psychological is kaisipan ng may akda ang nakapaloob. It's either siya man ay nagagalit, nasasaktan, okay, nandyan sa perspektiba ng may akda. Nandyan din ang ating tinatawag na formalismo, the formalism or the formalism. Okay? Dito ay pinagtutuunan ang pansin ng struktura. Okay, structure o pagkabuo ng mga pahayag, mga dialogo. So, nandyan ang tamang paggamit ng mga matatalinghagang pahayag. So, mahalagang makita natin na, gumagamit siya ng may sukat, gumagamit siya ng tugma, merong kaisahan, may tama ang yung mga ginamit ng mga matatalinghagang pahayag. Okay, so yun, nasa formalismo yun. So, tulad ng mga tula class, isa yan sa mga halimbawa ng formalismo. Okay? So, imahis mo naman, kung kadalasan, dito ay nagpapataas ng pandama. Nagpapatalas, ha? Nagpapatalas ng pandama sa mga mambabasa. So, dito ay inilarawan kung ano yung damdamin ng isang tauhan sa kanyang binasa, yung describe jud niya tanan from the tip of your hair to down to the kuan ingron apil dira. So gina-describe kung tao niya na siya, kung apil na pud ang katangian, ha, hindi lang yung physical. Kay imagine man na dire, gi-describe man niya, imagine jud. Okay, the next na atay humanismo. So yung humanismo naman, nakasentro ang nakasentro. From the word humanism, human. Daigdig. Okay, tao ang nakasentro. Okay, tao. So dapat tao ang nagkakaroon ng pinakatampok sa may akda. So dito sa humanismo class, kanyang isang tao na parang siya ang pinagtakluban ng mga problema, ganyan. So binibigyang pansin ang kakayanan o katangian ng tao sa maraming bagay. So isang tao, kahit na isang tao lang, pero nakafocus sa kanya lahat ng mga tunggalian sa kapwa, tunggalian sa kalikasan, kung paano niya hinarap ang mga problema, tunggalian sa lipunan, pero siya ang pinakatampok sa lahat. Okay? Tao. Humanismo ang tawag. Sentro ang tao. Then, mayroon din tayong tinatawag class na Marxismo. So, halaw kasi ito class sa ang taong si Karl Marx. Okay? Familiar kayo sa taong si Karl Marx? Katong sa Russia, ma'am. Katong Yes. first na matos communism. Ang Yes. Marxist. Di ba, kuan Yes. siya, grabe ang Original. kanyang kuan. Author man na siya. Author. Yeah, ang first na mo introduce sa communism. Yes. So, marami na inisulat niya ang aklat about sa Marxism. So, sa kanya kinuha ang uring teoryang itong Marxismo dahil naipakita kasi dito sa Marxismo ang tunggalian o labanan ng dalawang magkasalungat na puwersa. So, unsa man na magkasalungat na puwersa? Magkasalungat. Unsa man na siya? Of course, nandyan din ang malakas at mahina, yung mayaman at mahirap, kapangyarihan at naaapi. So, talagang clash of two opposite talaga na katangian. Hindi lang si maganda at si kuan pangit, hindi lang si maputi at si maitim, hindi ganyan. Dito kasi nobela man tayo, okay? Nobela, makikita natin yung kahinaan at talagang kalakasan ng mga, halimbawa sa gobyerno. So, simple lang ha, sa gobyerno
or sa mga hirap na mga lugar like asyenda, meron talagang may malakas at may mahina, 'di ba? Mga may-ari ng mga maraming lupa. Then meron silang mga taong taga-trabaho. So, nandyan yung malakas at mahina. Okay? Hindi yan mawawala. At meron ding talagang naaapi. Of course, nandyan yung mang-aapi, inaapi. Okay. So, naunawaan yung Marxismo, class? Okay lang yung Marxismo? Yes, ma'am. Next, meron tayong archetypal or archepto or archetypal. So, unsa man ni? From the word archep or archetypal, nandyan yung model. Model or huwaran. So, naay simbolismo kadalasan na ginagamit nila sa uring teorya itong pampanitikan. The modelo or huwaran. Okay? So, magmo-model ang isang tao dito sa kwento or sa isang akda na susuriin kung paano siya ipinapakita. So, yan. Then, let's have feminismo from the word feminine, feminism. It's a babae. Okay? Nandyan yung mga babae na pinapakita sa kwento yung kanyang pagkakaroon ng posisyon or paano niya hinarap ang mga problema. Okay? Nandyan din yung mga diskriminasyon, exploitation, at marami pang may issue na may kinalaman sa mga babae. At kadalasang may akda nito ay mga babae tulad nila ni Luwalhati Bautista, Genoveva Rosa Matoti, Elena Ruth Mabanglo. So sila yung mga tanyag na manunulat ng mga feminismong akda dahil isinasalamin nila ang mga kababaihan na dapat sana ipaglaban. Pantay-pantay dapat tayo, babae at lalaki, 'di ba? Magkakaroon na dapat ng pantay-pantay, pero dahil sa tradisyon at paniniwala noon na nakakaapekto sa pangyayari sa buhay natin, kaya medyo yan na nga, walang pagkakapantay-pantay. Meron din tayong existentialismo, class. So, yung existentialismo ay may kinalaman niya nagpapakita ng paniniwala, kilos at gawi ng tao or tauhan. So, dito sa existentialismo, nagpapakita na nag-exist ang Ginoo. Example, nag-exist ang Ginoo, nag-exist ang ang tao sa kaniyang paniniwala. Okay, nag-exist talaga na may kilos or gawi ang isang individual. So, pinapakita niyan sa may akdang niyan. Okay? Meron ding classicismo. Then, sa teoryang ito, class, malinaw ang pagkakaroon ng pagsusuring ito ng kabutihan, katotohanan, at kagandahan. Okay, nandyan din ang payak, matimpi, objektibo, at magkakasunod-sunod na may hangganan ang teoryang ito. So, classicismo may layo na katotohanan, kabutihan, at kagandahan. KKK. Okay. Meron din tayong romanticismo. So, from romanticismo, binibigyang diin ang teoryang ito sa individualismo, revolusyon, imahismo, pagtakas mula sa realidad o katotohanan. Nagpapakita din ito ng pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa, bayan, at iba pa. Hindi lang romanticismo na romantic, then romance na siya, na type of teorya. Dito ay pinapakita ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Kapwa kaibigan, kapwa-tao, bayan, sa Panginoon, sa kanyang, sa kanyang sarili. Pwede yan kasi pagmamahal ipakita ang individualismo natin, yung iniwasan natin yung realidad o katotohanan. Okay? Di tuwiran, maaaring di ka panipaniwala o sa paraang nakatatawag, ngunit ito'y titingnan ng mabuti ayon sa kahulugan. Okay? Malibog dito tayo nga nilang pagkakasulat, pero yan ang creativity ng mga mayakta. Okay? Next, meron ding realismo. So, from the word realidad or reality, real. It's real. Real, good siya, real. Isn't real? So,
Ito yung mga nilalaman ng nobela or mga akda class na may mga pangyayaring nangyayari talaga sa lipunan. Okay, sabi na natin may korupsyon, mga katawalian, kahirapan, diskriminasyon, ano pa, paghihirap sa mga inaapi. Okay. Nandito rin ang kadalasang nakafocus sa lipunan at sa gobyerno. Okay, so ganyan. Diskriminasyon, hindi lang sa diskriminasyon na in terms of race, nandyan din ang diskriminasyon sa gender, diskriminasyon sa mga race, tulad ng mga iba pang mga lahi. So, ganyan class ang realismo. So, yun, 12 lang pala, ay 13, sakto 13 na uri ng teoryang pampanitikan. Okay, may katanungan ba? Meron ba? None, ma'am. Okay, thank you. So, yung gawain 2 ninyo class, kayo ay magkakaroon ng pagsusuri na. Okay, pagsusuri na ang inyong gawin. Hindi pa dapat maranasan. Okay? So, merong akda na babasahin nyo at susuriin nyo, class, ang akdang ito. Ito yung gagamitin nyo. Maaring sa bond paper or pwedeng i-encode lang ninyo kung gusto nyo. So, ito yung pagsusuri ninyo, class. Maaari lang ilahadin nyo. Ano yung pamagat ng akdang panitikan? Dire title. Okay, may akda. Okay, provided na. Buod. So, magawa kayo ng buod lang, like 3 to 5 sentences or pangusap. Dayon, kaisipan. Meron ding nilalaman. Puna. So, maaaring sangayon kayo or hindi sangayon. Then, mensahe. Of course, alamin nyo kung sa tingin nyo, sa tingin nyo lang, anong teorya ang ginamit. Okay? Question? None, ma'am. Ma'am, ang buod, ma'am, pwede gamay rin yun kaya. Gamay ra jud siya kaayo. Pero kanang kumpleto na gamay. Dili kay one sentence or two. Kay kulang na siya. Mostly buod is tas good siya. Ha? Sa Maribaya siya, sumingon ra ka laing, okay, ura nagahatag ka o mensahe kung one sentence lang or two. So dapat kung maaari 4 to 5 sentences. Okay? Okay lang? Review man Okay, siya. ma'am. So, to rate yours, Tanan, ma'am. send pod na ko ni soft copy ani. Aron basig gana dili mo maka-connect sa internet or dili kayo makasulod sa Edmodo, you can send to Messenger ra pod. Okay? Send lang nako. So, kuan class diri ang inyohang pamantayan sa inyohang gagawin. So, 18 overall ang inyohang score, 3 is the highest and 1 is the lowest sa each pamantayan. So, nandyan sa screen ninyo ang pamantayan. So, sa pwedeng bond paper, isulat, o basta readable ang isend or i-encode lang ninyo. Okay? Then, isang halimbawa naman na inyong susuriin class, 50 points ito. So, 50 points na inyong kukunin or susuriin ay ang isa sa akda na mula sa ating bansa class. Ito ay ang Empong Negro na sinulat ni Rogelio Sicat. So, ang Empeng Negro class ay susuriin nyo na may puntos na 50 points. Okay? Susuriin nyo kasi ang buod ng Empeng Negro. Buod na siya daan. So, nobela man tanin siya, nagiging buod na lang. So, ito lang ang inyong gagawin. So, ang pagsusuri nyo ay ibibigay nyo ang pamagat, may akda, at genre. Okay? Buod naman, sabi ko na, may clean buod lang. Then, paksa. Okay, meron din tayong bisa sa isip, sa damdamin. Meron ba tayong mensahe? Of course, theory ang ginamit. Ayon sa inyong pagkakaintindi. Okay. Merong mga halimbawa ng pagsusuri class kung kayo ay gustong nais nyo makita kung paano nila ginawa yung pagsusuri. Narito ang halimbawa. Or you can search in Google kung ilan sa mga halimbawa ng mga pagsusuri.
para guided ka. Then, you have at an items pagtataya sa inyong linggong ito na gawain. Okay, so that's all for this week. Yun lang ang ating paksa na tinalakay sa umagang ito. Okay. May katanungan ba tayo, class? Wala ra, ma'am. Ma'am, ang ESP, ma'am, asa to, ma'am? Wala lang kita. Okay, wala pa na ako na-send tong PDF code, no? Sige, ako lang i-send ron din. Ang also in Edmodo. Okay? Sige lang, karon lang adlaw, hulat-hulata lang, ha? Okay, so Yes, thank ma'am. you. Yes. Katong sa week for Filipino, ma'am, ba kay katurang kuan maikling kwento may ipasa na mo. O katong ay usang mga questions man to, di ba? May questions. Naka-answer naman may atong kuan, ma'am, paghatag ni. Kung mag-usap ka, pwede na magpapasag-usap. Oh, okay ra. Katong usa, okay ra to. Katong may kling kwento, di ba? Nag-send mo kag usog mo. Send ka usog, 50 mo. Oh, okay na to. Yes. Okay na to siya. Thank you, ma'am. Okay. So, tandaan class, ang written performance or written works ninyo na kanina wika is katong mga pagtataya. This, katong duha ka pagsusuri is kuan. Ang gawain 1 is written, gawain 2, and katong 3 is puro to siya performance task. So, dalawang written, katong pagtataya at yung gawain 1, ang pang gawain 2 at 3 yun ang performance task ninyo for this week. Okay? Okay, sige. So, questions ta kung naa? Nawala si Marga. Cornelio, oy. So, kamo jud ang kuan, kamong tulo ang lig-on jud ang connection. Okay, good job ninyo guys. I will add points to your score sa inyong tulo. Okay, until the end jud. Sige lang. So, that's all. Naamoy pangutana, wala? Ma'am. Ma'am. Okay, thank you so much for your time this morning. See you next meeting and I hope masuri na ninyo to ako ang mga gitahan. Okay? Thank you, ma'am. Bye, Thank ma'am. you. Goodbye and see you next meeting. See you. Bye. See you. Bye, ma'am.